Sabi ko at tumayo habang hinahawakan ni Abby ang kamay ko. Hindi to pwede. Nang tuluyan na kaming lumabas nilingon ko pa saglit ang loob at nanatiling nakatingin siya sa amin. May kasama siyang babae at girlfriend niya siguro yon. I don't know but it felt like something hit my heart when I said girlfriend. Abay, let's go home, okay? Bibili na lang tayo ng ice cream sa iba. Sabi ko, bigla na lang umiyak si Abby kaya natataranta ako. Binuhat ko siya at nilagay sa loob ng kotse. I want that ice cream, mommy, hu sub hu. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sige, pero promise mo ulit sa akin dyan ka lang hu. Papasok si mommy at bibili ng ice cream mo, ok? Tumigil siya sa pag-iyak at tumango tsaka ngumiti. Dali akong pumasok ulit sa loob ng mall at hinanap ang ice cream na pinasukan namin ni Abby. Dire-diretso lang ang tingin at lakad ko. Nangangatog ang mga tuhod ko kaya napahawak ako sa upuan. Bakit sa dinami-dami ng lugar, bakit dito ka pa wala sa sariling sambit ko? Nang makuha ko na ang order ko ay agad akong lumabas at ramdam ko pa rin ang tingin niya. Huwag ka nang tumingin. Nang tuluyan ng makalabas at makalayo sa lugar na iyon at napasandal ako sa ding. May tumulong isang luha sa pisngi ko. Accept it and if you get pregnant, I'm not ready yet. Naalala ko na naman ang sinabi niya. I feel so sorry to Abay. Ayokong masaktan ang anak ko. Masaktan lang ako, wag lang siya, at kung dapat niyang hindi makilala ang kanyang ama para hindi siya masaktan. Gagawin ko. Lumabas ako ng mall at dumiretso ako sa kotse. Mommy, where's my ice cream? Tanong niya at agad kong iniabot sa kanya na ikinasaya niya naman. Pumasok na ako sa passenger seat tsaka pinaandar na ang kotse. Habang nagdra-drive na napatingin ako sa salamin na nasa ibabaw ng sasakyan. May lumandas na luha sa pisngi ko. Sorry anak. Sabi kong walang tinig. While driving, someone suddenly called on my phone. Hello, I said. Irene, ikaw ba yan? Punyeta kang babae ka, hindi mo ako in-update na uuwi ka na pala sana. Erika, ikaw ba yan? Pagputol ko sa mga sasabihin niya. Sino pa nga ba? Siyempre ako lang to, ang best friend mong hindi kataasan pero pagdating sa ganda. Talo lahat ang mga babae. Hindi pa rin siya nagbabago. Mahangin pa rin parang sa kilala kong si Luke. Can we meet? Kailangan kong makita si Erika. Simula nung high school pa lang kami siya na ang taga-advice at comfort ko. Sure, basta libre mo amoy imported ka sabi niya. Sige, ibaba ko na kasama ko si Abby. Ay wait, saan tayo magkikita? Tanong niya. Sa Starbucks malapit sa school natin nung high school. Sabi ko at pinatay na ang tawag. Mommy, Amway ice cream is gone. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Abby. Mahilig pala to sa ice cream. At home baby, buy from your Uncle Luke, okay? Sabi ko at tumango naman siya. Ang dungis niya na dahil sa ice cream na kinain niya. Pagdating sa mansyon agad kong pinark ang kotse at saka lumabas at binuhat papasok sa loob si Abby. Nadatnan ko si Luke at Leo na nanonood ng Netflix. Wala talagang magandang idudulot yang si Luke kay Leo. Inilapag ko si Abby sa tabi ni Leo. Ang bilis mo naman pinsan. Sabi ni Luke na ang mga mata ay nasa TV. Fake mo, titabuhin na saan na si Liam. At ikaw ang nagbabantay kay Leo. Tanong ko. Agad na tumakbo ang dalawa sa labas para maglaro. Kaming dalawa na lang ngayon ni Luke ang naiwan. OMY, naku ewan ko dyan kay Liam pinsan, parang hindi ko kapatid. Sabi niya at umaktong sumasakit ang ulo at ang posisyon niya ay parang model siya. Kabuli-HY. Ikasi naman pinsan yung si Liam tsaka yung nanay ni Leo ay nag-away na naman. Hindi ko kilala ang asawa ni Liam. Alam mo ba ang buong detalye kung bakit sila nag-away? Siyempre. Naman, dakilang tsismoso ka at tsaka bilhan mo pala ng ice cream yung dalawang bata . Sabi ko, tsaka iniwan na siyang mag-isang umupo ron. Tae na yung pera, Irene. Hindi ko siya pinansin nang magsisigaw siya. Agad akong sumakay sa kotse at pinaharurot papunta sa lugar kung saan kaming magmi-meet kami ni Erika.
Nang makarating sa Starbucks agad kong nakita si Erika tsaka ko siya nilapitan. Naka-earphones siya tsaka ang mga mata ay nasa labas at mukhang may iniisip na malalim. Kinuha ko ang earphones niya. Putang, best. Agad siyang tumayo at yumakap sa akin. Yumuko ako para maabot niya ako. Maawa naman tayo sa pandak. I hugged Erika back. Umupo kami tsaka na siya nagdadaldal. Kamusta ka na? Masaya kasama si Abby. Tsaka ako ngumiti. Ngumiti siya sa akin. O ano na? Bakit gusto mong makipagkita? Anong tsika natin ngayon? Huminga ako ng malalim. Nakita ko ang ama ni Abby kanina sa mall habang namama. Anak ng, ano ginawa mo? Pagputol niya sa sasabihin ko. Inilayo ko si Abby at agad kaming Irene na maaan. Bakit ka naman tumakbo ah? Sana hinarap mo. Buwisit na babae talaga to mahilig makisingit. Natakot ako eh. Ano ka ba? Sa susunod na magkita kayo ulit. Taas noo ka dapat ipakita mo na masaya ka na hindi ka na naapektuhan. Ang bilis niyang magsalita. Tapusin mo ako punyeta. Natauhan siya siguro sa sinabi ko at agad siyang umayos ng upo tsaka nag-clear throat. O ito na nga po, sabi niya. Natatakot kasi akong pag nakita niya na si Abby, hindi niya tanggapin. Gumagaralgal na naman ang boses ko. Iniisip ko pa lang na tinataboy si Abby na sasaktan na ako. Paano mo naman nasabi Irene ho? Alam mo kilala kita, please stop overthinking, kaya ka pinangunahan ng takot ay dahil dyan sa mga iniisip mo. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi niya. Pero, anong pero Irene? Gawin mo para kay Abby ano ka ba naman, sabi niya pa at napa-facepalm. Ganon din ang sinabi ni Dad. Same vibes kami. Luka-luka talaga to. Erika naman tumino ka nga. Sabi ko sa kanya at mumuso naman siya. O ito na nga seryoso na. Natatakot kasi akong pag nakita niya na si Abby, hindi niya tanggapin. Gumagaralgal na naman ang boses ko. Iniisip ko pa lang na tinataboy si Abby na sasaktan na ako. Paano mo naman nasabi Irene ho? Alam mo kilala kita, please stop overthinking, kaya ka pinangunahan ng takot ay dahil dyan sa mga iniisip mo. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi niya. Pero, anong pero Irene? Gawin mo para kay Abby ano ka ba naman, sabi niya pa at napa-facepalm. Ganon din ang sinabi ni Dad. Same vibes kami. Luka-luka talaga to. Erika naman tumino ka nga. Sabi ko sa kanya at mumuso naman siya. O ito na nga seryoso na. Iyak ka naman dyan o ito na dapat humda ka sa lahat ng bagay Irene hindi pang habang buhay ay magiging bata si Abby. Habang lumalaki siya ay maghahanap talaga siya ng ama. Tama si Erika, pero paano? At kung gusto mo ay kasama ako para may backup ka kapag may nagsuntukan ready ako Prince o ano. Hays. Sige, kaya sana magtagpo pa kami muli. Sabi ko tsaka napapalakpak naman si Erika ng kamay niya tsaka tumawag ng waiter. Bigyan niyo ako ng lechon. Sabi ni Irene at agad ko siyang binatukan. Gaga ka talaga. Lechon talaga. Sabi ko at hinarap ang waiter. No thanks. Sabi ko at agad na umangal si Erika. Ano? Putik scam ka. Natawa ako habang naglalakad palabas ng Starbucks. Nasa hapagkainan kami ngayon at kumakain, kasama si Leo, dahil sa amin siya muna ibinili ni Liam dahil may tatapusin lang raw na problema. Si Luke naman ay umalis dahil daw mambababae para siya beses. Mommy, rice. Rice. Sabi ni Abby at binigyan ko naman siya sa kanyang pinggan. Tomorrow, my business partner will come, and we will be here at the mansion to have a meeting. Sabi ni Dad at napatingin naman ako at si Mommy. Okay. Isitabulin kamusta ang pagmamol, Irene? Napalunok ako dahil sa tanong ni Mommy. Tinignan ko si Abby na maganang kumakain kasama si Leo. Binalik ko ang tingin kay Mommy. Okay lang naman, Mommy. Sabi ko, pero tinignan ako ni Mom at Dad na parang nanghihinala. I'm not a good liar.
Sure, Erin. Sabi ni Dad na seryoso. Tumango ako bilang tugon. Pagkatapos naming kumain ay agad kong dinala si Abby at si Leo naman ay na kay Mommy. Mama, you know, when we were playing Leo outside, someone gave this to me. Sabi ni Abby at pinakita niya sa akin ang isang hair clip. Kulay pink yon, ay Hello Kitty ang design. Really? And who? Tanong ko habang sinusuotan ng damit si Abby at pagkatapos noon tumakbo na papuntang kama. Mommy, help me. Tili ni Abby nang hindi siya makaakyat sa kama dahil mataas ito. Natawa ako at nilapitan siya para tulungan. Umupo siya sa kama at ganun din ako sa tabi niya. Who abay? Tanong ko muli. I don't know his name, Mommy, but he's so handsome. I hope when I meet Daddy, he is just as handsome as the man who gave me this. Napatigil ako sa kinaupuan ko. Nang makarecover ay umayos ako ng upo at tinignan si Abby na nakatingin sa akin pero andoon sa mata niya ang lungkot. Nasasaktan ako. Baby Abay, do you want to meet Daddy? Tanong ko sa kanya at agad sumaya ang mga malungkot niyang mga mata kanina. Yes, Mommy. When? She shouted in excitement. Napangiti ako. At the right time, baby, I promise. Sabi ko at agad siyang pinahiga dahil gabi na. I'm excited, Mommy. Sabi niya habang kinukumutan ko siya, na natiling nakangiti ako habang ang mga luha ko ay pinipigilan kong tumulo. Me too, baby, kaya sleep ka na, I said, tsaka siya dumungaw sa akin para i-kiss ako sa pisngi. Go sleep now, baby. Sabi ko, tsaka naman siya tumango. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya, at doon na kumawala ang mga luhang kanina ko pang pinipigilan. I will do everything to make you happy, Abby baby, but I can't bear to. I'm excited, Mommy. Sabi niya habang kinukumutan ko siya. Nanatiling nakangiti ako habang ang mga luha ko ay pinipigilan kong tumulo. Me too, baby, kaya sleep ka na. I said, tsaka siya dumungaw sa akin para i-kiss ako sa pisngi. Go sleep now, baby. Sabi ko, tsaka naman siya tumango. Ilang sandali pa ay nakatulog na siya at doon na kumawala ang mga luhang kanina kapag pinipigilan. I will do everything to make you happy, Abby baby. But I can't bear to see you hurt. Niyakap ko siya ng mahigpit at hindi ko na malaya nakatulog na ako sa kakaiyak. Nagising ako dahil sa yugyug ni Abby sa akin. Mommy, wake up. Sabi niyang pinuno niya ng kiss ang mukha ko. Dawag what? So early, Abby. Sabi ko, tsaka siya nagpout. Umupo ako sa kama. What is it, baby? Tanong ko muli. He gave me this, Mommy. Itinuro ni Abby ang table kung saan may kape at isang pack ng donut. Kumunot ang noo ko. Who? Tanong ko. Nanlaki naman ang mata niyang nakatingin sa akin. The man gave me a hair clip. What? Tinignan ko ang orasan na kung saan nakasabit sa dingding. It's 6 oras 45 minuto in the morning. Do you ask his name, baby? Tanong ko at umiling naman siya. Let's go, Mommy. Let's eat that. Sabi ni Abby, tsaka hinila ako. Umupo kami sa sofa ng kwarto ko at nasa gilid ang kape at donut. Binuksan ko ang box ng donut saka ko binigyan si Abby at agad naman niyang nilantakan yon. Momo. Yes. Ish delicious. Sabi ni Abby na punong-puno ang bibig niya ng donut. Baby, don't speak when your mouth is full of. Sabi niya at tumango naman siya. Napangiti ako nang umupo siya sa lap ko. Kinuha ko ang kape at saka sumimsim. Biglang may kumatok sa pintuan tsaka iniluwa yon si Mommy. O saan galing ang mga yan? Tanong ni Mommy tsaka magsasalita ulit si Abby ng nguya na muli ang kanyang kinakain tsaka nagsalita. I'm a friend, Lola, and he's so handsome. Napakunot ang noo ni Mommy tsaka tumingin sa akin. Nagkibit balikat naman ako. Magbihis na kayo, Irene, dahil ilang minuto pa at dadating na ang mga business partner ng dad mo. Sabi ni Mommy tsaka tumango naman ako. Nang matapos kaming kumain ay dinala ko kaagad si Abby sa CR para paliguan at nakisabay na rin akong makiligo sa kanya. Nang matapos lumigo,
Binihisan ko si Abby ng leggings at t-shirt na may kulot-kulot sa ilalim tsaka pinasuot ko siya ng doll shoes. Pagkatapos kong bihisan si Abby ay ako naman ang nagbihis at nagsuot lamang ako ng fitted dress na long sleeve na above the knee tsaka pinarisan ko ng sandal. Nang makumpleto na ay agad kaming bumaba ni Abby at nadatnan namin ang bisita ni Daddy. "Lola, where's Liu?" Tanong ni Abby kay Mommy. "He's sleeping, Ebay." Sabi ni Mommy tsaka binuhat si Abby para kumain ulit sa kusina. "Oh, this is my only child, Erin Gonzalvo." Pakilala ni Dad sa akin sa lalaking mga nasa 50 panandang pandagdag na ang edad. "She's beautiful, Emma Gonzalvo." Bagay sila ng anak ko. Ay nieta talaga oh. Isinip ba naman ako? May anak na ako at siguradong urong yang anak nyo. "I'm sorry sir but I have a daughter." Napao naman ang bibig ng kamiting ni Dad tsaka tumawa. "I'm so sorry, BTW, I'm Martin Luz de los Santos." Pakilala niya at naglahad ng kamay sa akin at agad ko namang tinanggap yon. "I'm Erin Gonzalvo." Sabi ko pa at ninitian niya naman ako tsaka tumingin kay Daddy. "My son will come later, Emma Gonzalvo." Sabi ni Emma de los Santos. "Excuse me." I said at tinanguan naman ako ni Dad. Hindi ko alam pero kinakabahan ako. Habang tinutulungan si Mommy sa pagluluto ay may biglang tumawag sa siko. "Si Liam." "Bakit?" sagot ko. "Tell Luke to watch over Liu," sabi niya. "Okay." Sabi ko at sa kanya niya ako binabaan, hobby na talaga niya yon, no? "Mommy, Liu is crying," sabi ni Abby tsaka niya ako hinila papunta sa kinaroroonan ni Leo. Nadatnan ko siyang umiiyak habang nakaupo sa sahig. Agad ko siyang nilapitan. "Leo, what's wrong?" I said at binuhat siya. Inakap niya ang leg ko tsaka siya umiyak ng tudo. "I miss Liam." Sabi niyang umiiyak, Liam lang ang tawag niya sa daddy niya. "Leo, call Liam daddy, okay? Because that's your dad." Sabi ko tsaka siya tumango habang umiiyak. "I want Liam." Dinala ko siya sa loob tsaka inakyat sa kwarto. Si Abby naman ay nakay Mommy. Pinaupo ko siya sa kama at saka tinawagan si Luke. "Oh, anak ng pusa naman ay rin oh. Ano? Buwisit talaga to kahit kailan. Pumunta ka dito, umiiyak si Leo." Sabi ko. Sige anak ng putya talaga yung pamangkin ke. Hindi ko na siya pinatapos sa sasabihin niya at agad siyang binabaan ng si "Leo, stop crying, your Uncle Luke is coming." Sabi ko tsaka siya tumango. Pinahiga ko siya sa kama. "Stop crying Leo, tahan na." Sabi ko tsaka yung iyak niya ay unti-unting napapalitan ng hikbi at ilang sandali pa ay nakatulog na siya. Kinumutan ko siya at saka iniwan muna sa kwarto at lumabas. Pumunta ako sa labas nang biglang may tumawag na naman sa sig ko. Hindi ko na tinignan ang caller tsaka sinagot. "Hell! Irene, bibisita ako dyan sa inyo. Palamunin mo ako, may utang ka pa sa akin." Angal niya agad kaya hindi ko natapos ang sasabihin ko. "Oh, di pumunta ka," sabi ko naman. Sabi niya tsaka pinatay na ang tawag. Grabe naman talaga ang pandak na yon. Papasok na sana ako nang biglang bumukas ang gate at may pumasok na sasakyan na hindi naman amin. Hindi ko alam pero hindi ko may hakbang ang mga paa ko papasok sa mansyon. May nagsasabi sa aking hintayin ko ang lalabas sa sasakyan na yon. Inihinto niya ang kotse katabi sa kotse ko tsaka bumukas ang pinto nito. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa taong iniluwa. Bakit andito siya? Habang nakatingin sa kanya, bigla ring sumulpot ang sasakyan ni Luke at pumarada sa kabila. Nang makalabas si Luke sa sasakyan niya, agad niya akong sinugod ng bibig. "Putya, pinsan, iniwan ako ng kadate ko." "Paano ba naman kasi?" Nung tinanong ako kung ano ko si Leo, sinabi kong pamangkin, tae na hindi naniniwala at mapagkamalan pa kitang asawa. "Yok, tek kader pinsan, at kita mo to." Sabi ni Luke at ipinakita sa akin ang pisngi niyang mapula-pula. "Ayan." Sinampal ako, putik lamok nga hindi ko pinapadapo sa mukha ke. "Gago, manahimik ka, nakakarindi ka na, pumasok ka na doon sa loob at puntahan mo si Leo sa kwarto namin ni Abby."
Sabi ko at aangal sana ulit siya nang pandilatan ko siya ng mata. Akmang papasok na ulit sana nang bigla siyang napalingon. Woof! Pinsan ganda ng suot ah. Walang kakorte-korte. Keep it up. Buwisit. Itinuro niya ang paa ko. Tas kita ingron mo oh. Tae na lang talagang lalaking to. Gago.